God is good. And all the time. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat ako po ay muling nakatayo sa pulpit na ito upang mag-preach ng word ni Lord. Salamat din sa maraming prayers ninyo, mga alaala ng gulay, isda, prutas at mga pananalapi. Maraming salamat po. Pero higit sa lahat ay ang papuri ay sa Panginoon. To give me another chance to serve Him and worship Him. Amen. Tayo po'y mag-pray. Father God, we thank you for your goodness and mercy and grace. Walang katapusang awa at biyaya mo sa amin, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan po namin kayo, at patuloy na dumudulog sa trono ng inyong biyaya sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Patuloy po kayo mangusap sa amin, O Lord, ipagkaloob mo nawa ang mga salita mo na nais mong ipagkaloob sa bawat sa amin ang inyong mensahe. Hayaan mo mga salita mo ay bumagsak sa matatabang lupa upang ito ay mabuhay, magbunga ng marami sa inyong kaharian at magbigay ng maraming papuri at pasalamat at kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, pagtibayin po ninyo ng meron tanda at himala ang mga salita mo na ipagkakaloob mo sa amin upang ito ay magdulot ng pagbabago para sa ikambubuti namin at ikaunlad namin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. At ibabalik po namin sa inyo lahat ng mga papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng umiibig sa Panginoon magsabi ng malakas na Amen. Praise the Lord. God is good. And all the time. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter 1. Verse 15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. So ang team po natin for the last 2 months ay tungkol po sa kabanalan, kalinisan ng buhay, at buhay na mayroong katwiran at pagsunod sa salita ng Diyos. So ito po isang napakahalagang topic upang tayo ay magkaroon ng revival sa church. Pag sinabing revival, maraming nababorn again, marami po mga nag-backslide na muling nanumbalik sa Panginoon, naging maapoy uli sa pananampalataya, sa pagsamba, sa prayer, mga kapatid. So, purihin ang Lord, tayo po naghihintay ng isang malaking revival. At ang paghahanda sa pamumuhay na may kabanalan ay napakahalaga po. So, God is divine as one and perfect in goodness and righteousness, and so holy that He hates all form of sin. Kinamumuhian po ng Panginoon ang lahat ng uri ng kasalanan. Ngayong umaga, diniscuss po natin ni Sister Cora yung tungkol po sa kahalagahan ng kabanalan, kalinisan, at maliwanag po doon na kanyang ipinaliwanag sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na gusto talaga ng Lord na tayo po ay mamuhay ng malayo sa kasalanan. Napakahalaga po noon. Amen. Ayaw po ng Lord at ayaw po ng Diyos ng iniquity, ng uncleanness, ng karumihan, and He wants His children to separate from all forms of sin, from abominable, unholy things, from worshiping idols and all forms of impurity. Amen. God wants all His children to be separated from immoral, sexual,
living and wholly consecrated to Him. So ng Lord na tayo po ay mahiwalay sa mga immoral sexual living at kasama na rin po doon yung mga pagbabasa ng mga malalaswang babasahin, mga panoorin na hindi mabuti, malaswa, marumi sa computer, sa internet, at lahat ng bagay na hindi po malinis. God wants us to be separated from those things. Amen. God wants us to be wholly consecrated to Him alone. Sa Kanya lamang at wala na pong iba pa. 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, Know ye not, that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetousness, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Hindi raw po sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Katulad din po ng sinasabi sa Galatians 5, verse 19 to 21, ito po yung mga gawa ng laman na ayaw din ng Panginoon na ito po yung ating gagawain. Kaya mahigpit po ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ay para sa lahat, para sa mga matatanda, para sa mga bata, lalong-lalo na sa mga bata, mga kapatid. Amen. Gusto po ng Lord ay totoong malinis na pamumuhay. God wants all them to live, all of us, amen, all His children, all men to live a holy life. Amen. Clean and pure life, dedicated to Him only. Our God wants all men, us, to be with Him in heaven. That is the reason why. Kasi gusto niya lahat ng kanyang creation, lahat ng mga nilalang ng Panginoon, makasama niya sa langit. And it is a privilege, napakadakilang pribileyo na makasama mo ang Diyos ng walang hanggan. Amen. Ma-fellowship mo siya. Kaya gusto ng Lord, nagsasanay po tayo ngayon pa lamang sa church, sa atin pong buhay personally, dapat very prayerful, worshiper, palagi po nagbubulay ng salita ng Diyos. Sabi po na 1 John 1 verse 3, that which we have seen and heard declare we unto you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So gusto ng Lord na tayo po ay palaging nakikipag-fellowship sa Kanya. Kaya po yung time ng devotion, tsaka time ng meditation of the Word of God, ay dapat hindi po natin yun kinakalimutan. Amen. Isang way po yun para tayo po ay mamuhay o makapamuhay ng malinis. Amen. The reason why the Son of God was sent by the Father on earth is for all men to have a holy life and to live a holy life. That's the only reason. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan. Magkaroon tayo ng kabanalan, although alam natin it's difficult na magkaroon po ng kabanalan sa ating mga sariling kakayahan. Lahat po ng tao ay walang kakayahan na mamuhay ng mayroong sariling kabanalan o sariling katwiran. All of us are sinners. At gusto ng Lord na tayo po ay maligtas. Sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe, or believeth in Him should not perish but will have an everlasting life. So, Jesus died, He shed His blood, and died on the cross to cleanse us from all of our sins. Amen. And to deliver us from the power of sin. Amen. Bakit po? Kasi sin makes people unholy. Amen. Sin robs people of God's blessing. Kaya po marami po mga miserable na mga tao, minsan miski Kristiyano, ay naghihirap sa buhay. Maraming mga pagsubok na hindi pagtagumpayan kasi
hindi sila namumuhay ng may kabanalan. Nais kong ulitin, sin robs people of God's blessing. Kaya kung tayo po ay kinakapos, kinukulang, nag-i-struggle financially, nag-i-struggle sa iba't ibang bahagi ng ating pong buhay, mga kapatid, tandaan nyo, it is because of sin. Amen. Dahil hindi natin naganap yung utos ng Panginoon. Sin robs people of joy. Amen. Of peace and righteousness. Sin robs people of God's good life. So kaya nga pinadala si Lord. Sabi ni Lord Jesus, John 10:10, "The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life and have it more abundantly." Amen. Sama-sama po yun. Gusto ng Lord na tayo po ay malinis, banal na namumuhay, at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Amen. Praise God. Jesus became sin for us. Amen. So that we may become holy. Amen. Siya po ay naging kasalanan para sa atin. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, "For He hath made Him to be sin for us." Ang Ama, ginawa si Jesus na kasalanan para sa atin, who knew no sin. Amen. That we might be made the righteousness of God in Him. Di ba? So dahilan kay Jesus na naging kasalanan para sa atin, na walang kasalanan, ay para maging kabanalan at katwiran ng Diyos. Amen. Through Jesus, we become the righteousness of God. Amen. Dahilan kay Jesus, dahilan sa kamatayan niya doon sa krus, tayo ay naging banal sa harapan ng Lord. Amen. Ito ay kaloob ng Lord, sabi ng Romans 5:17. Dahilan sa kasalanan ni Adan, lahat po ay nagkasala at dumating ang kamatayan. Subalit sa pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, amen, sabi ng Lord, tayo daw ay tumanggap ng abundance of grace and the gift of righteousness. Amen. And shall reign in life by one, Jesus Christ. So, dahilan po sa ginawa niya, binigyan tayo ng kaloob ng kabanalan ng Lord. Amen. True, hindi lamang tayo pinagkalooban ng kabanalan, mga kapatid, kundi binigyan rin tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang labanan ang kasalanan. Amen. Hallelujah. Di po ba upang makapamuhay tayo ng may kabanalan through the power of the Holy Spirit. Amen. Living in us believers of Jesus Christ. We can live a holy life. So pwede tayong tumanggap ng banal na buhay. We can live a holy life. It is because of the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya po natin. Mamumuhay tayo na may kabanalan. Amen. Kasi binigyan tayo ng kabanalan. Hindi sa atin, ito'y kaloob ng Diyos at tayo po ay magtatagumpay. Amen. Sabi po ng 1 Peter 2, verse 9, mahalaga po ito para daw tayo ay maging buhay na patotoo upang marami ang mga tao ang mamuhay ng may kabanalan at magtagumpay sa kanilang buhay. Sabi po ng 1 Peter 2:9, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light." Amen. Chosen generation, piniling bayan, bayang banal. Hallelujah. Amen. Di ba? Para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng mga tao, tayo inalis mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan ng ating Panginoon, and that is righteousness. Yan po ay kabanalan. Kapag wala ka niyan, hindi ka magagamit ng Lord upang maraming tao ang maligtas at mabigyan ng kabanalan. That's the purpose of God. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Holiness is the only way we can get to heaven and be with the Lord forever. Yun lamang po ang tanging kaparaanan. Wala na pong iba. It is through Jesus. It is through the power of the Holy Spirit.
Kaya po, binigyan po ng diin ang pagtuturo ng kabanalan mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Mapapansin niyo, palagi na lang sinasabi ng Lord. Although binigyan na tayo ng kaloob ng kabanalan, hinihiling pa rin ng mga lingkod ng Panginoon na tayo sumunod sa mga utos ng Panginoon. And we cannot do it without the power of the Holy Spirit living in us and working in us. Amen. Kaya mahalaga po yun. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kumilos sa atin po mga buhay. Amen. Sabi po ng Hebrews 12:14, Amen. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So kung talagang wala pong kabanalan, hindi po natin makikita ang Diyos. At nais ko pong idagdag, without holiness, we will not experience the power of God and the glory of God. Amen. Dapat lumampas na nga po tayo sa mga pagpapala ng Lord na mga experiences, kundi dumating tayo sa kapangyarihan ng Lord, kumilos sa ating buhay, at yung glory ng Lord ay palagi po nating nararanasan. Amen po ba? So, many Christians are powerless and defeated because of unholy and unconsecrated life. Kaya po, maraming mga talunan, maraming nag-i-struggle, and I hope matanggap niyo ito in the Spirit. Pag sinabing nag-i-struggle, hindi kayo maka-breakthrough sa inyo po mga position presently. Ibig sabihin, you are limited. Limitado kayo, limitado tayo, na hindi tayo makakilos upang magamit ng Panginoon, upang matanggap yung full blessing ng Lord. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid, when you struggle. Amen. Pag hindi ka nagtatagumpay, and we must think seriously about these things. Amen. Bakit ganun? Hindi ganun ang plano ng Diyos sa ating buhay. Maring tanungin niyo ako, Pastor, bakit ganyan ka? This is not the plan of God for me. But because I believe I transgressed the Lord, nag-disobey ako sa Kanya in so many ways. Amen. Kaya nakapasok ang diablo, pero the devil has no power na magpatuloy na kumilos sa buhay ng mga anak ng Diyos na hinahanap ang mukha ng Diyos. Sabi po ng Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and to them that are called by God. Wala po tayong talo. Amen. Maring sa pansamantala, parang palagay mo talo ka, pero hanggang buhay ka at ikaw naman kumikilos na nananampalataya, magtatagumpay ka. Amen. At masigit pa na kaluwalhatian ang mararanasan mo. Amen. As you continue, huwag ka lang titigil ng paggawa ng mabuti. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, according as His divine power had given unto us all things that pertain unto life. Binigyan tayo ng divine power, all that pertains unto life. All things, according as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Amen. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Hallelujah! Di ba mabuti si Lord? Amen. So ang gusto ng Lord, piliin po natin na mamuhay ng may kabanalan. We need to choose. Sabi na po ng Bible, I have given you this day life and blessing and cursing. Choose life, sabi ng Lord. Piliin nyo ang buhay. At ang buhay na ito mga kapatid, buhay na may kabanalan. Sabihin mo sa katabi mo, buhay na may kabanalan ang gusto ng Lord sa iyo. Tignan nyo po ang mata ng inyong mga katabi. Tapos tumingin kayo sa kabila, sabihin ninyo, gusto ng Lord ang buhay na may kabanalan sa iyo. Amen. Piliin po natin ang kabanalan. Amen. By obeying the commandments of the Lord. Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid
in mine heart that I might not sin against thee. Hallelujah. Ito po ang paraan para mamuhay tayo ng may kabanalan, na itago ang salita ng Diyos sa ating puso. Ito ay maraming pakinabang na may dudulot sa ating buhay. Amen. Ngayon at sa buhay na walang hanggan. 1 Timothy 4:7 and 8. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Amen. So, meron po akong lesson na maraming napag-aralan during this time of resting. Pinagpahinga ako ng Lord na wag mo na mag-prepare ng mga leksyon for 1.5 months. At masarap po magpahinga sa presence. Ang isa po ay naitunuro sa akin na ang mga tao pala habang buhay, kinakailangan ding mag-exercise. Kaya lang, wag naman pong puro exercise. Baka wala ka nang ginagawa kundi mag-exercise. Pero para ma-maintain po ang good health, napakahalaga ng exercise. Pero sabi po ng Apostol Pablo, for bodily exercise profiteth little. Amen. Alam niyo kung bakit? Pagka kayo po ay patuloy na namumuhay na palaging may kalinisan, may pagsunod sa salita ng Lord, may kabanalan, ang Diyos ang magpapalakas sa katawan ninyo. Pagka ikaw lang ay nagkukulang ng pagbubulay, mag-exercise ka. Amen. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Praise God. Isn't God good? Di ba? Napakabuti ng Lord. Hallelujah. So, ang pamumuhay na may kabanalan ay may dulot na pagpapala o may dulot na pakinabang. Amen. Lahat ng bagay na may pakinabang ay may pagpapala. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Amen. Purihin ng Diyos, may pagpapala sa pamumuhay ng may kabanalan, may pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Meron pong pakinabang. No, ako po ay, bago mag-resign sa aking trabaho, ako po ay pinag-aral ng kumpanya na mag-aral ng 6 na buwan. Kasama po yung 16 na kasama ko na napili ng kumpanya. Wala kaming ginawa, nag-aaral kami 6 na buwan na puro aral, pero nagsusweldo. Lahat ng benefits ay kasama. And after 6 months of training, kami po ay binigyan ng test. Dapat makapasa ka. 6 months. Tapos testing, maraming testing. Lahat ng departments. Tapos pag nakapasa ka, mag-undergo ka ng on-the-job training ng 1 taon, mahigit. Kailangan makumpleto mo yung 2 taon para dun sa ginastos sa iyo ng kumpanya. Nung tinawag ako ng Lord na mag-resign at maglingkod sa Kanya on a full-time basis, nag-resign po ako. At ako po ay in-interview at nagalit sa akin ang management. Kasi sinulatan ko po yung presidente ng BPI. Lakas sa loob, ano? Sabi ko, ako po ay magre-resign sa trabaho. Kung pwede pong wag na ninyo akong pagbayarin ng mga ginastos ninyo sa aking pag-aaral para maging opisyal ng bangko. Tinawag ako ng HRD at in-interview ako ng mataas na opisyal doon. Sabi sa akin, bakit ka magre-resign? Sabi ko, maglilingkod ako sa Diyos. Ang sabi po niya, baka naman na-pirate ka kasi noon, pagtapos mo ng kurso namin doon sa kumpanya, pwede kang i-hire na manager, doble sweldo sa ibang bangko. Sabi ko, hindi po, ako po yung magpapastor. Ako po yung maglilingkod kay Lord. Kaya ako po hinihiling, nabawasan po ninyo yung babayaran ko. So, sabi niya, anong mangyayari sa iyo? Sino magpapakain sa mga anak mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, di ang Diyos.
Yung po nag-interview sa akin ay dati pong pare, nag-resign siya, hindi na siya pare. Sabi niya sa akin, bakit nakalagay ba yan sa Bible? Oo. Sabi ko, Psalm 37 verse 25. I have been young, now I am old, but I have not seen a righteous person forsaken, nor his seed breaking bread. Noong sinabi ko, nagulat siya. So, hindi na siya nakapagsalita at ako po ay pinayagang mag-resign, kalahati na lang daw ang babayaran ko. So, nung nag-resign ako, nagbayad ako ng kaunti, hindi naman kalahati, mga 1/4 lang. Kasi may natanggap akong retirement na konti kasi optional yung aking retirement. And praise God, nakapag-resign ako, naglingkod po kami kay Lord at hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Ang Lord po ang nag-provide ng lahat ng kailangan po namin. Ang isang prayer ko po, sabi ko sa kay Lord, Panginoon, gusto ko po pag-resign ko, wala akong utang. At gusto ko, pag nag-resign ako, yung mga anak ko makakapag-aral na mabuti at gusto ko mga Kristiyano ang magtuturo sa kanila. At nagbigay si Lord ng magandang school at ito'y Christian school at ako po ay walang ibinayad sa kanilang tuition fee. Amen. Naghimala ang Diyos, pinatapos yung 6 sa elementary na puro scholar sila. Amen. Di ba mabuti ang Diyos? Amen. Kasi maglilingkod ka kay Lord. Sasabihin mo sa akin, Pastor, kasi naglilingkod ka kay Lord kasi pastor ka eh. Hindi po, alam nyo, nung kami po bagong kasal ni Sister Cora, kami po nagsisimba na sa isang malaking church. Isa po yun sa pinakamalaki sa Pilipinas. Yun po ang may kinalakihan. Nagpa-train po ako doon, naturuan ako ng leadership. Nung panahon na yun, yung po ang sikat. Kasi ang pastor Amerikano, kaya gusto ko doon Amerikano, mahusay mag-English. At ang Sunday school teacher ay taga New Zealand, gusto ko mga foreigner. Meron pong ganun kasi mga Kristiyano. Pero malinis po ang puso ko, kahit merong ambisyon. Imagine mo, malaking church. So, doon po kami nag-church at nagpatuloy kami kay Lord. At alam nyo ang ginawa ng Lord, bagong kasal kami ni Sister Cora, nakabili kami ng kotse na Nissan Datsun, 1,000 pesos lang. 1982, 1,000 pesos. Hindi ka makakabili ng 1,000 pesos na magandang kotse nung panahon na yun. Kailangan mo mga 5, 10,000, gano'n. Parang ibinigay lang sa amin. Di po ba? Nung nandun na po kami sa church, nakita po ng mga elders yung ginagawa kong pagtulong every time na matatapos yung service. Pagkatapos po ng service, 1,000 mahigit yung upuan, tumutulong ako sa pag-aayos, dinadampot ko yung mga basura, yung kalat sa church kasi magkakaroon po ng service hapon. Nakita po yun ng isang elder dun at kinausap niya ako. At nakita niya kung paano ko kausapin yung mga bagong tao na hindi masyadong naniniwala sa turo ng church na yun. Born again po yun. So dun sa family day namin, nagkita kaming muli nung elder na yun. Siya po ay mayaman at may kotse siya at bagong bili yung kanyang kotse. Meron siyang bagong biling kotse. Dala niya yung kotse niya, tapos dumating yung kanyang dating kotse. Maganda pa rin kasi taga-Caltex siya. Magandang posisyon. Sabi niya sa akin, Brother, alam ko nasa iyo ang Espiritu ng Diyos eh. Yung kotseng dumarating na yan, pinakita niya sa akin. Sa akin yan. Binibenta ko yan kasi nakabili na ako ng bagong kotse. Gusto ko ikaw ang bumili. Bilhin mo yan kahit wala ka mang pera. Sa'yo na yan. Kasi magiging 2 na yung kotse ko. Kung ako po ay matakaw, kukunin ko po yun. Kasi bilhin mo kahit wala kang pera, anytime, walang usapan, kung magkano yung pong kotse. So pwede po mga kapatid na pagpalain ka ng Lord, basta lumakad ka na may kabanalan. Amen. Hindi po ako nun pastor.
Basta ako po ay sumunod lang sa salita ng Lord at natuwa po ang Lord sa akin. Di ba mabuti ang Diyos? Hello? Nung pong kami bagong kasal din ni Sister Cora, meron na po kaming anak, 2. Meron kaming kaibigan sa Amerika, may bahay na maganda sa Taguig. Bungalow. Pinakamaganda doon sa lugar na yun. Malapit na po yun sa BGC. Ngayon, mahal na po ang lupa doon. Pinatira kami doon ng walang bayad, halos 7 taon. At ang ginawa ng gobyerno, nilagay na sa pangalan ko yung pong lupa doon. Halos 7 taon, mga kapatid. Hindi po ako pastor. Sumunod lang ako sa salita ng Lord. Pero yung favor ng Lord, wala pong tigil na pagsunod sa akin. Kaya sabi po ni Pablo, yun daw pong pamumuhay na may kabanalan ay profitable unto all things. Amen. Not only in this life, but also in the life to come. Kaya ko po ito sinishare sa inyo kasi hindi lamang po tungkol sa pera. Marami pa pong iba na pwede kang gamitin ng Diyos upang mabigyan ng papuri ang Diyos sa buhay mo. Hahabulin ka ng maraming biyaya at pagpapala ng Lord at maraming maliligtas na matao through you, magiging mga banal at mamumuhay na may kabanalan. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Nais kong sabihin sa inyo, mabuti po ang Diyos. Amen. Wala po siyang katulad. Amen. Di kanya iiwanan kahit kailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So merong maring magsabi sa atin, o mga Kristiyano minsan, na they will say, well, living a holy life and serving the Lord will pay off in the next life. We may have not much in this life. Kasi ang tingin nila, pagka naglilingkod ka sa Panginoon, namumuhay ka na may kabanalan, mahirap, maraming pagsubok, tsaka hindi ka yayaman, hindi ka giginhawa. Maring sabihin nila yun, mga kapatid, pero sa pagdating ng panahon na tayo ay nandoon na sa ikalawang buhay, giginhawa din tayo. Sabi nila yun, pero dito sa lupa, hindi raw sila giginhawa. Mahirap daw maglingkod sa Panginoon, mahirap ang mamuhay na may kabanalan. Hindi po yan totoo. Madali po ang mamuhay na may kabanalan kasi bibigyan ka ng Diyos ng kabanalan at bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang makapamuhay ng may kabanalan. Amen. Kaya sabi ni Pablo, may pakinabang maski dito pa lang sa lupa presently. Siyempre, lalo na sa piling ng Diyos doon sa susunod na buhay. There is profit. Totoo po yan, mga kapatid. Pero para sa akin, mas mahalaga po ito muna ngayong buhay sa lupa. Kasi yung pong buhay na susunod, it will come. Basta sundin mo lang yung salita ng Lord dito sa lupa, mamuhay ka na may kabanalan. Sa akin, mahalaga po ito ngayon. Dapat ngayon po, mamuhay tayo ng may kabanalan para na sa ganun, ma-enjoy natin ang buhay. Amen. Na meron kapangyarihan, meron tagumpay, meron pagpapala, may kasaganaan. Amen. Masaya, mga kapatid, hindi po malungkot. Amen po ba? Yan po ay para sa akin. At alam ko, yan po ay mararanasan ninyo. Amen po ba? Mahalaga ang buhay na darating, pero para sa akin, mas mahalaga ang buhay ngayon kasi tayo ay nabubuhay ngayon. Amen. Hindi ka makapamuhay na maayos, mga kapatid, kapag hindi ka namumuhay na may kabanalan dito sa mundo. Amen po ba? Ang pamumuhay na may kabanalan ay may katiyakang maraming biyaya at pagpapala. Kitang-kita po yan sa buhay po namin. Amen. Di tayo pababayaan ng Lord. Amen. Una, ito po ay nagbibigay ng proteksyon. Kasi tayo po ay sa Diyos, mahal tayo ng Lord. Amen. Di na tayo pababayaan. Sabi po sa Efeso 5:25 hanggang pati 28 hanggang 30. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church
and gave himself for it. Next, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. So, kaya po sinabi po yan ni Lord na tayong church ay inalintulad sa kanyang asawa. Gusto ng Lord na mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang asawa. Tayo yun. Siyempre, pag mahal mo ang asawa mo, you will cherish her, you will nourish her, and you will protect her. Ganun po dapat ang mga asawang lalaki. At ganun po ang ginawa ng Lord. Kaya kung tayo po ay sa Panginoon, Jesus will cherish us, nourish us, and protect us. Amen. Kaya nagbibigay po yan ng assurance, ng protection, ang pamumuhay na may kabanalan. Because we belong to God. Amen. Tayo po ay sa Diyos. Di na tayo pababayaan. Palagi na tayong bibigyan ng protection. Amen po ba? Sabi po ng Psalm 91 verse 1 to 3, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Hallelujah. Next verse, Psalm 91 verse 5 to 7. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Hindi lalapit daw sa iyo, mga kapatid, ang masama. They will not come into your dwelling place, into your house. Di makakapasok. Basta magpatuloy ka lang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, no pestilence will walk in darkness and come near your place. Ang pangalawa po, mga kapatid, na binibigyan po ng katiyakan ng pamumuhay na may kabanalan ay promotion. Amen. Consider what God did for Joseph because Joseph stayed true to God. He was sold into captivity. Genesis 37. He was put into prison. Genesis 38, I believe. Amen. But God blessed him in Egypt. Ordinarily, a man would become bitter after spending years in prison. But Joseph was faithful to God. God promoted him and made him the prime minister of the greatest nation of that day. Genesis 41:30 to 41. Joseph would have given up on God in prison, but remember that God does not settle up his accounts every Saturday or every 15 days or 30 days. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagsasettle na account niya. Every day kaya niya. Every day there is a payday. Amen. At sa tamang panahon, if you remain faithful, katulad ni Joseph, amen, payday will come. Amen. Tandaan mo yan, mga kapatid. Pag naging tapat ka na namumuhay, na katulad ni Joseph, may kabanalan, may takot sa Diyos, darating din ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Buhos. Amen. Mga unexpected blessing. Hallelujah. Bonanza, blessing in Jesus' name. Hallelujah. As you live in righteousness. Purihin ang Lord. Amen po ba? Sabi po ng Galatians 6 verse 7, whatever a man soweth, that he shall reap. Kung ikaw ay nagsosow ng mabuti, keep on sowing good seeds. Amen. Kasi isang araw, ikaw po ay aani. Amen. Sabi po ng Galatians 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Maaaring makita mo parang hindi nagaganap sa akin yung pangako ng Lord.
Namumuhay ako na may kabanalan. Sumusunod ako. Amen. Kahit mayroong mga problema, mga pagsubok. Amen. Hindi ako tumitigil. Bakit parang wala, mga kapatid? Amen. Merong payday na darating. Amen. Ako po, nagpipreach ng faith kahit wala po akong pera. Parang yung walang nangyayaring maganda sa amin. Amen. Nagpipreach ako ng prosperity kahit walang pera sa bulsa. Nasubukan nyo na yun, dumating sa buhay nyo, wala kayong pera sa bulsa. Naranasan na po namin yun. Isang araw ng Sabado, naghahanap ako ng pera sa bahay namin. Malaki yung bahay, mga kapatid, pero walang pera. Amen. Meron akong pera, piso, 4.25. Sabado po yun. Bagong resign po ako. Piso, 4.25. At ako po ay naghanap sa bahay namin ng pera sa ibabaw, sa ilalim. Sabado po yan, mga kapatid. Naghanap ako ng pera. Wala akong mahanap na pera kasi sisimba kami ng buong mag-anak ko sa kinabukasan. Taas, baba, ilalim, lahat ng sulok, aparador, wala akong nakita. Ang nakita ko po ay aras ni Sister Cora. May merong benching kong nakasabit sa paligid. Ang ginawa ko, nagkuha ko ng plies, pinutol ko yung dalawa. Tapos may tainga pang konti na kinikil ko para matanggal yung tainga. So 150. Ang minimum na bayad sa jeepney ride ay 150 during that time. Sabi ko kay Sister Cora, bukas gising tayo maaga, maglalakad tayo. Maglalakad, papunta sa Cubao, taga San Juan kami, marapit sa Calentong. Iwan natin ang mga bata, bahala na si kapatid mo sa kanila. So magang-maga, gumising kami, mayroon na kaming 150. Naglakad kami mula from malapit sa Calentong, papunta ng San Juan. Pagdating sa San Juan, sabi ko kay Sister Cora, sumakay ka na ng jeep, ito na yung 150. Hintay mo na lang ako sa Cubao, maglalakad ako. So sumakay siya, naglakad ako, nakabarong. Ang ganda ng barong ko kasi bagong galing ako sa bangko noon, bago resign, gaganda ng mga barong ko. At nakabalat, naglalakad ang mula San Juan hanggang Cubao. Nagpupuri kay Lord, nagpapasalamat. Sabi ko lang kay Lord, Lord, wag mo lang ipakita to sa mga kapatiran sa church. Amen. Kasi nagpipreach ako ng prosperity. Kaya noong panahon na yun, wala akong kapera-pera sa bulsa. Pag sinunog mo ako, hindi mangangamoy tingga. Amen. Pero I preach faith. Sige pa rin, nagpipreach po ako. Nakarating ako ng Cubao, naunahan ko pa yung mga taga Cubao. Noong araw na yon, nag-preach ako, breakthrough kami, nakatanggap ako kami ng mga 250 pesos na love gift for 1 week para sa 7 tao. Pagdating sa bahay, sabi ko, bili mo na lang ng hamburger yan, kainin natin lahat yan. 250, ubos na. Mamayang gabi, bahala na si Lord. Bukas, bahala na rin si Lord. So inubos namin, sarap ng kain namin. Praise God. Pero may dumating nung gabi. May dumating nung umaga. May dumating ng mga sumunod na araw. Amen. God is a good God, mga kapatid. Basta magpatuloy ka lang. Preach ka lang ng preach. Mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Mag-preach ka ng faith, mag-preach ka ng hining. Kasi ito ay totoo. Ito ay salita ng Lord. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Mangyayari yan sa buhay mo pag nagnatili kang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. So praise God. Hindi porket hindi mo nakikita yung mga pinipreach mo o yung mga pinanampalatayanan mo, ay ibig sabihin, bigo ka o talunan ka. Mga kapatid, habang buhay, panalo ka. Amen. Walang sukuan. As you are faithful to God, to serve God, He will promote you. God will always promote faithfulness. Amen. But you are going to have to make dedication and consecration to obey God. You will have to make a choice. Amen. Piliin mo, kapatid. Piliin mo.
Mag-decision ka, gawin mo yan. Ngayon, number 3, it guarantees prosperity. Pag ikaw po pag nalulugod ang Diyos sa iyo, ang dami-daming scripture na nagsasabi na bibigyan ka ng Lord ng prosperity. Amen. Amen. So, ako po ay nagsasalita tungkol sa prosperity, tungkol po sa abundant supply, tungkol po sa good success in every area of our life. Yan po ang gusto kong ihatid sa inyo. Hindi yung dami-daming pera, yung hindi ka na makahinga sa dami. Hindi po, ang gusto ko, gusto ko malaman yung God will supply abundantly. Amen. Ang Panginoon, bibigyan ka ng good success in every area of your life. Sabi po ng 2 Chronicles 26 verse 5, as long as King Uzziah, si King Uzziah po yun, as long as King Uzziah sought the Lord, God caused him to prosper. Habang hinahanap po ni King Uzziah ang Panginoon, pinoprosper siya ng Lord, walang tigil. Amen. Kaya habang patuloy ka, nagpapatuloy ka na sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, ipoprosper ka ng Panginoon. Amen. Si Joshua, mga kapatid, nung minana niya yung leadership kay Moses, alam nyo, anong sinabi ng Lord sa kanya? Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Yan po ay napatunayan na ng Panginoon sa maraming bahagi ng amin pong buhay. Pagka kayo po patuloy na nagbubulay ng salita ng Lord, araw at gabi, amen, magiging matagumpay ang buhay niyo, magiging masagana ang buhay ninyo. Amen. Ito po ang sikreto. Kaya po maraming mga Kristiyano, minsan sabi nila, nagsisimba naman ako, nagtatights naman ako. Pero kung hindi ka nagbubulay ng salita ng Lord, pwede ka pa rin magkaroon ng kahirapan sa buhay. Pwede ka pa rin hindi magtagumpay. Tandaan nyo, meditation of the Word ay mahalaga. Ito'y pagbubulay-bulay, paulit-ulit, walang tigil na pagbasa. Basa sa umaga, basa sa gabi, basa bago matulog, basa pagkagising. Amen. Basahin mo ng malakas. Amen. Kaninang umaga, nagbasa po ka ng Bible kasi mahabang chapter, kahapon at ngayon. Kasi nga magpipreach ako. Sabi ko, ano ipipreach ko? Lord, sabi ko, baka mamaya pag nagsalita ako, hindi ko masabi yung salita mo kasi 1.5 month ako na hindi nagpipreach. So nilakasan ko yung basa ko ng Bible. Nagbasa ako sa Psalms. Siguro Psalms 95, basahin na lang ninyo. Psalm 112, Psalm 91, Psalm 23, Psalm 1. Alam nyo, habang binabasa ko, parang lumalakas yung katawan ko. Naalis yung lungkot, naalis yung pagdududa. Nararanasan ko yung presensya ng Diyos. Gusto ko na uling mag-preach. Hallelujah! Amen. So, kung gusto po ninyong magtagumpay, sumagana, amen, maging masaya, huwag niyo pong kalimutan ang pagbubulay ng salita ng Diyos, umaga, gabi, tanghali, every time na meron kang pagkakataon, basahin mo ng malakas, pakainin mo yung kaluluwa mo ng pagkain na salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of thy mouth. Amen. Yun po ang gagawin nyo palagi kasi yun po ay Matthew 6:33. Sabi po ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. That is righteousness. Unahin mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Meditation of the Word of God is another way of saying
godliness is profitable. Amen. Amen. And lastly, na gusto ko po i-share sa inyo, na ang kabanalan po ay nagbibigay ng mahabang buhay. Amen. God promised that those who serve Him will have a long life on earth and eternal life with Him. Psalm 91 verse 14, because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high, because He hath known my name. Next, with long life will I satisfy Him and show Him my salvation. Praise God. Hallelujah. With long life I will satisfy Him. Psalm 34 verse 12 and 13. What man is he that desireth life and loveth many days, that he may see good? Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Huwag ka na magsalita ng masama. Huwag kang magsalita ng negative. Huwag kang magsalita ng bagay na hindi mabuti. Amen. Huwag mong gamitin ang labi mo na pagsasalita ng mapait na salita. Sabi po yan sa 1 Peter 3 verse 10. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they may speak no guile. Ibig sabihin, kasama po sa kabanalan, mga kapatid, ang pagsasalita ng mga magaganda at mabubuting salita, mga salita ng pagpapala at biyaya. Amen. Meron pong connection ang kabanalan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. At sa pangako ng mahabang buhay. Amen po ba? We can see this again in God's promises to children who honor their parents. Pag mayroong mga anak na masunurin sa mga magulang, ay makakatanggap ka rin ng mahabang buhay. Ephesians 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and that thou mayest live long on the earth. Isn't God good? Di ba? Mabuti ang Lord. Nagkakaroon ka ng mahabang buhay. Hallelujah! Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi po ng John 11:26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this? Di ka raw mamamatay pag ikaw'y nananampalataya kay Jesus. Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Praise God! Godliness means to live for God. Ibig sabihin, ang purpose ng ating pong buhay ay ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos upang maraming kaluluwa ang madala sa kaharian ng Diyos. Amen. It is profitable. It pays off in this life and in the life to come. Amen. So be determined to live for God. Amen. Hallelujah. God bless you, my brothers and sisters. In Jesus' name.